Tayo po'y manalangin mga kapatid. Dakila at makapangyarihang Diyos, pagyamanin po ninyo ang aming pagbulay-bulay ng inyong mga salita. Patuloy na buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan sa mensahe na nais po ninyong aming tanggapin sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin na may pagkapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, sa araw pong ito ay atin pong inaalala at pinagdiriwang ang Passion at ang Palm Sunday. At gayon din ngayon, dahil ngayon ay unang linggo ng buwan, ay atin din pong ginagawa yung komunyon. Ngunit sa araw pong ito ay sa halip na komunyon ang ating gagawin, ay gagawin po natin yung tinatawag na agape meal or yung love feast. Sa Tagalog po ay piging ng pag-ibig. So, yan po ang ating gagawin sa araw na ito. Para po sa mensahe sa araw na ito ay nais ko pong tunghayan pa natin ang ilang mga talata bukod po dun sa binasa natin kanina sa ating pong pagbabasa ng banal na kasulatan. Tunghayan po natin yung talata sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ito po ay matatagpuan sa Romans chapter 10 from verse 11 through verse 13. At yun ito po ang sinasabi. Sinabi nga ng kasulatan, walang sino mang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Mga kapatid, kung atin pong titingnan itong binasa natin sa Aklat ng Roma at yung kaninang binasa po natin sa Ebanghelyo ni Mateo, ay parang meron pong contradiction, no, dito sa ating mga talatang pagbubulay-bulayan ngayon. At tingnan nga po natin kung may contradiction ba o meron lamang na mahalagang bagay na dapat nating maunawaan dito po sa ating pagbubulay-bulayan ito. Sabi po sa talatang 13 ng Romans chapter 10, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Napakagandang panghawakan yun. Kung ikaw ay isang mananampalataya, magkakaroon ka ng lubos na kagalakan. Dahil nga, ganun ho ang nangyari. Kaya nga yung matagumpay na pagpasok ng Panginoon doon sa Jerusalem ay kapahayagan na maraming mga tao ang naniwala sa Kanya. Maraming mga tao noon ang tumatawag sa Kanya at sinasabing Panginoon, at nais pa nga siyang gawing hari ng bansa at siya na yung kanyang kinikilala. No, kaya nga tinatawag na ito ay araw ng palaspas sapagkat ang mga tao ay nagpakumbaba, kumuha ng mga balabal nila, inilatag sa dadaanan ng Panginoon at nagwagayway ng mga palma bilang kapahayagan ng kanilang pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kung ikaw ay isang mananampalataya at katulad ng karanasan ng mga unang mga taong nakakita sa ating Panginoong Hesukristo mismo dito sa mundong ito, mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan, narinig nila siyang magsalita, narinig nila ang kanilang pangaral, nakita nila at nasaksihan yung mga himalang ginawa ng Panginoon. Kaya nga, ikaw ay magkakaroon ng lubos na paniniwala at pagkilala. At kaya nga katulad ng marami sa kanila, kinikilala nila na si Jesus na nga yung ipinangako na susunod ng hari ng Israel, na susunod sa lipi ni David. No, kaya yun po yung matagumpay na pagpasok. Kaya gusto ko pong tingnan natin dito sapagkat sa kabila noon, meron ding sinabi ang ating Panginoon, no, sa kanyang mga alagad dito po sa ating talatang binasa. Yung talatang 21 sa talatang 7 ng Mateo, ang sabi rito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Titingnan po natin ito mga kapatid. Meron ho bang kaugnayan ito
dito sa sinasabi ni Apostol Pablo at yung mismong salita ng ating Panginoon. Kasi para kay Apostol Pablo, naranasan niya ito, na siya ay tumawag sa pangalan ng Panginoon at naranasan niya yung pagliligtas ng Panginoon. Hindi lamang yung kaligtasan na ahantong doon sa langit, kundi yung kaligtasan sa maraming pinagdaanan niya dito sa buhay na ito. No, mula nung usigin niya yung mga Kristiyano hanggang siya ay maging makadaupang palad niya ang Panginoon sa daan ng Damascus. Lahat po yung karanasan niya pagkatapos noon ay napatunayan niya na kung sino man ang tatawag, no, sa Panginoon ay maliligtas. Pero ang ating Panginoon, binigyan niya ng matinding pagpapahayag ito na hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, maliligtas. Sino ang sinasabi niya ditong makakaranas lamang nun? Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mga kapatid, magkaroon ho tayo ng pagbubulay-bulay sa mga talatang ito. Mula ho nang maranasan natin yung lockdown, ay meron na tayo mga iba't ibang mga karanasan. Mga ilang linggo na ho tayong naka-lockdown ngayon. At kung tatanungin ko po kayo, ano ho ba yung mga bagay na sa palagay ninyo ay huminto sa buhay ninyo? Ano yung mga bagay na sa palagay ninyo nawala sa buhay ninyo? No? Meron bang, ano yung personal na nawala sa iyo? Yung iba, sabi nila, nawalan kami ng trabaho. No work, no pay. No? Nawalan kami ng mga bagay na dati naming ginagawa na mayroong kagalakan, ngayon napalitan ito ng lungkot dahil nandun lang kami sa loob ng aming mga tahanan. Yung mga taong ngayon lang nila nararanasan na nasa loob ng bahay, kasama ang pamilya. Pero unti-unti marami naman nagsasabi kung hindi pa nangyari ito, hindi ko makikita yung kahalagahan ng aking pamilya. At hindi ko mararanasan na kahit pala ganito lang yung aming kinakain, masaya kami. Maraming mga bagay na pwede natin sabihin negatibo, pero may mga bagay na itinuturo din sa atin, mga kapatid, ang pangyayaring ito sa ating bayan at sa buong mundo. Kaya nga, yung iba, hindi nakabalik sa kanilang tahanan. Namimiss na yung kanilang mga pamilya, lalo na yung mga frontliner na nakikita natin sa Facebook na nagpapahayag na sana makauwi na kami at nanganganib yung kanilang buhay. No? Mga kapatid, kung titingnan natin, totoo ba na kung tayo nananalig sa Panginoon, tayo ay makakaranas ng pagliligtas niya? Alam mo ninyo, kung marami mang nawala sa atin at marami mga bagay ang tila huminto sa buhay natin, meron po akong hamon. Ang hamon ko po, sana mayroong dalawang bagay na wag mawawala at hihinto sa buhay natin bilang mga Kristiyano. At ano po yun? Yung pagtitiwala, yung lubos na pagtitiwala sa Diyos at yung ating pagsunod. No, sabi nga, trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Kapag tayo ay tunay na sumunod, no, nanampalataya sa ating Panginoon, marami mga bagay sa buhay natin ang mararanasan natin na kakaiba. Yung mga bagay na kuminsan hindi natin inaakala, no, hindi natin iniisip na mangyayari yun. Pero magagandang bagay na nakalaan para sa atin ang inilalaan ng Diyos. Maaring maraming mga napahamak dahil dito sa COVID-19. May mga mahal sa buhay na nawala ng mahal sa buhay. Mga frontliner, mga doktor, nurse, o lahat ng mga tumutulong sa atin. No, kahit yung mga magwawalis, yung mga barangay tanod, lahat yan ay mga tao na masasabi natin na ginagamit ng Panginoon. Kaya nga sabi nga doon sa aming prayer meeting, para tayong mga sundalo, may mga frontliner at nakikipagdigma tayo. At ang unang tinatamaan ay yung mga nasa frontline. Pero sila yung nagpuprotekta. Sila yung nagbuwis ng buhay. Kaya sabi natin sila yung mga hero sa ating kalagayang ito. At nagpapasalamat tayo at nakikiisa sa dalamhati ng lahat ng mga kapatiran. Marami sa ating mga kapatid na mga doktor ang kaisa doon sa mga
nagbuwis ng buhay dahil dito. Pero alam niyo mga kapatid, ito yung nagsasabi na kaya nangyari yon, kaya sila naging frontline. Pwede naman silang, ay ayoko na, di baling wala muna akong kita. Di baling hindi ko muna gawin yung aking tungkulin. Wag lang mapahamak yung buhay ko. Hindi nila inisip yung kanilang sariling buhay. Ang inisip nila na ito ang pagtawag ng Panginoon. At sa pamamagitan ng aking gagawin, makakasunod ako sa aking Diyos. Kaya nga mga kapatid, maikling bagay lamang yung gusto kong tingnan natin dito sa ating pagbubulay-bulay. No, naging matagumpay ba talaga ang pagpasok ni Jesus sa ating buhay? Sabi nga nung pumasok ang Panginoon sa Jerusalem, nilinis niya yung templo. Tayo po yung templo. Nalinis na ba tayo yung templo ng ating Panginoon? At dahil diyan, nagkakaroon tayo ng tunay na espiritu na masunod yung kalooban ng Diyos, yung maunawaan natin yung kanyang kalooban. Kaya nga, totoo yung sinabi, maliligtas ang lahat ng tumatawag. Pero sabi ng Panginoon, yung maliligtas na yon, hindi lahat yung mga tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, no? Na sinasabi lang sa kanilang bibig. Pero, hindi naman nakikita sa kanilang pagsunod. Kaya sabi niya, yung papasok sa kaharian ng langit, yung mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, yun po yung napakaganda. So, dito po sa talatang ating pinag-aaralan, sabi nga sa talatang 22, sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag na mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Kung titingnan ho natin itong susunod na talatang ito, itong mga taong nagsasabi sa Panginoon, no, na paano kaming hindi maliligtas, Panginoon? Kami yung nagpapahayag ng inyong mensahe. Kami po yung nagpapalayas ng mga demonyo at gumagawa ng mga himala sa iyong pangalan. Hindi ba ito'y kalooban ninyo? No, kung titingnan po natin, parang tama naman yung sinasabi nila. Pero nakakagulat po yung sagot ng ating Panginoon. Ngunit, sa talatang 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Nako, medyo mabigat po yung binanggit dito. Ibig sabihin, masama ba yung sila'y nangaral? Masama ba na sila'y nagpalayas ng demonyo at gumawa ng himala sa pangalan ng Panginoon? Kung titingnan po natin, para ang hirap unawain ito. Ngunit, ang isang bagay na naunawaan ko dito ay yung katulad ng sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Wala akong ginagawa na hindi ko nakita na ginawa ng Panginoon. At wala akong sinasabi na hindi ko narinig na sinabi ng aking Ama. At yun lamang aking sinasabi at yung aking ginagawa. Yun po yung message ko last Sunday. Kaya nga kung titingnan po natin, mahalaga po yung alam natin yung salita ng Diyos. Pero hahayaan natin, tatanungin natin ng Panginoon, itong narinig ko na sinasabing ibigin ng aking kaaway. Narinig mo lang, alam mo na dapat pala ibigin ko ang aking kaaway. Pero hindi mo naman inibig yung kaaway mo, hindi ka naman sumunod. Sinasabi na pagpalain mo yung mga taong nangangailangan, pero wala ka namang ginawa. So, ibig sabihin nito, kaya nga ang ating Panginoon, minsan meron akong obserbasyon Meron siyang pinagaling ng mga bulag. No? At yung mga bulag na yon, hindi lang isang paraan. Kasi kung ang sinusunod lang ng Panginoon, meron lang siyang sistema ng pagpapagaling, isa lang ang gagamitin niya. Pero meron siyang, kumuha siya ng putik o lupa at tinuraan niya at ginawang putik at nilagay sa mata at pinaghugas. Isang paraan yon. Pangalawa, meron siyang tinanong, anong gusto mong mangyari? Gusto ko pong makakita. O sabi niya, dumilat ka. So, ibig sabihin, merong iba-ibang kapahayagan ang Ama. Hindi siya basta gagawa ng isang bagay na hindi niya muna nakikita sa kanyang pangitain kung ano ang gusto at kalooban ng kanyang Ama. At hindi siya magsasalita at magpapagawa ng isang bagay na hindi niya muna nauunawaan yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, maaaring tayo'y preacher, pero yung bang ipinipreach mo, gusto mo lang o yan ang kalooban ng Diyos? Yung bang iyong ipinanalangin, gusto mo lang ipanalangin? O sinabi ng Panginoon sa iyo na puntahan mo itong taong ito at ipanalangin mo siya?
Alam niyo, malaki po ang pagkakaiba ng mga bagay na ito. Kailangan po merong divine revelation, merong vision. No? Kaya nga yung faith natin, sabi nga, faith is the substance of the things hoped for and the evidence of the things not seen. O kaya without vision, people perish. Kailangan makita mo muna yung divine revelation ng Panginoon. At kung ano yung pinapagawa sa iyo, yun ang gawin mo. Huwag kang nagmamadali. Minsan nga, may pagkakataon na ang Panginoon namatay si Lazarus. Pinasundo na siya. Pero sabi niya, hindi pa ito tamang oras. Bakit? Nag-iintay pa siya sa Ama ng kapahayagan. Yung first miracle, turning water into wine. Ganon din po. Sabi niya, Ginang, hindi pa ito ang panahon ko. Pero dumating yung kanyang panahon, may kapahayagan, ginawa niya. At kahit ano yung sasabihin niya at gagawin, hindi niya ginawa ito dahil yun ang gusto niya. Ang ginawa niya, ang gusto ng Ama. Kaya nga sabi rito, tayo ng mga dalawang klaseng tao, yung matalino at yung mangmang. Diba? Ang sabi rito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Yun ho yung pundasyon natin. No? Yung talaga nakikinig at nagsasagawa ayon sa kapahayagan ng Diyos. Hindi lang yung gusto natin. Tapos sabi dito, kapag may nangyari sa buhay natin, katulad dito, sabi, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yon sa bato. Kaya nga ang pundasyon natin ay yung pananampalataya o pananalig sa Diyos at yung pagsunod sa kanyang kalooban ng Ama. Ginagawa natin yung pagsunod hindi dahil ito ang gusto kong gawin at kaya kong gawin, hindi dahil ito ang nauunawaan ko na pinapagawa ng aking Diyos sa akin. Kaya nga yung mga nakikinig pero hindi naman talaga nagsasagawa nito, no? Asa ay matutulad sa isang taong hangal, sabi rito, na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Ano po nangyari? Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang mawasak. Mga kapatid, kung gusto natin na maging taong matalino, na may tamang pagpili, dahil narito po tayo sa ating pananampalataya sa Diyos, subukan nating manalig sa Kanya ng lubos. Alamin natin yung Kanyang kalooban. Pakinggan natin yung Kanyang tinig. Tanungin natin ng Panginoon, Panginoon, ito ba'y pinapagawa mo sa akin? At kapag nagkaroon ka ng confirmation na itong gusto niya ipagawa, just do it. Gawin mo lang. At ang kasunod nun, ang Panginoon, nakikita natin ang pagkilos niya. May himalang susunod sa ating buhay. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.